Ayon sa napag-aralan natin sa part 15a, pagkatapos hatulan ng Diyos si Satanas sa kanyang huling hantungan sa dagat-dagatang apoy, ang mundo ay gugunawin na din ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Sa sitwasyong ito, ang tao ay nakalutang sa kawalan. Ngayon ang tanong, nasaan na ang mga tao pagkatapos gunawin ng Diyos ang mundo? Una, yung mga naligtas ay muling bumalik sa ikatlong langit, sa Bagong Jerusalem. At tatalakayin natin ang Bagong Jerusalem sa part 16 para bigyan ng linaw kung bakit ko nasabi na after magunaw ang mundo, ang mga naligtas ay babalik sa Bagong Jerusalem sa ikatlong langit. Ang mga hindi naligtas naman ay nasa Hades, nasa center of the earth. Kaya habang nasusunog ang mundo, iluluwa ng mundo ang Hades para hatulan ang mga taong di naligtas sa lugar na ito. At ito'y tatalakayin natin ngayon kung bakit ko nasabi ang mga bagay na ito. Kaya ang lahat ng tao ngayon na nasa Hades, nasa center of the earth, ay hahatulan na ng Diyos ayon sa kanilang mga gawa. At ito na nga yung panahon na tinatawag na The Final Judgment. Ngayon dadako na tayo sa huling paghuhukom. Kung babasahin muli natin ng verse, pagkatapos ito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na para mang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi nang nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at mga hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Inatulan ng mga patay ayon sa kanilang mga ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Ang senaryong ito ay tinatawag na kilalang The Great White Throne Judgment. Ang konteksto sa mga verse na yan at sa mga verse pang susunod ay tungkol sa tinatawag na Final Judgment para sa mga hindi maliligtas. Kaya yung huling paghukom na ito ay exclusive lang sa mga mortal na taong mapapahamak. Since wala na ang langit at lupa sa senaryong ito, yung mga mortal na tao ay nasa harapan na ng Diyos na nakaupo sa Great White Throne. Ito ay isang lugar mismo sa ikatlong langit, outside the universe, outside sa mga multiverse, na balang araw ang lahat ng hindi maliligtas ay haharap sa Diyos. At ang sabi diyan, nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. Ang tanong dito, sino ba yung nakaupo sa trono? Si Kristo ba? Ang Diyos Ama ba? Ang Banal na Espiritu ba? Well, maraming mga teori na Diyos Ama daw ang hahatol. Ngunit ito'y pinabulaanan ng Biblia. Kung babasahin natin ang 1 chapter 5 verse 22 to 23, hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay binigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. So maliwanag diyan na si Kristo Jesus mismo yung hahatol sa mga namatay na ito. At maliwanag diyan na ang Diyos Ama ay hindi humahatol kanino man, kundi nasa Diyos Anak ang buong paghatol. Ever since, si Kristo talaga ang umahatol mula sa paghatol niya sa mga Kristiyano sa Bema Judgment, paghatol niya sa Israel sa buong mundo pagkatapos ng Tribulation Age. At siya rin ang hahatol sa mga unbeliever sa Final Judgment. Kaya nga Final Judgment ang tawag dito dahil kung may final, may mga series na nangyari na mga judgment. Kaya ang sinasabi sa verse na yan na ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Kaya sa Final Judgment, lahat ng mga klaseng taong mapapahamak ay haharap kay Kristo balang araw. Ang Judgment Seat of Christ ay magkaiba sa The Great White Throne Judgment. Sa Judgment Seat of Christ, ito yung judgment bilang awarding ceremony sa mga naligtas bilang pagputong ng korona sa kanila para sa kanilang tungkulin sa millennium. Si Kristo Jesus ang nakaupo sa trono na ito. Sa The Great White Throne Judgment naman ay gaya ng nasa korte. Ito ay judgment o paglilitis para sa mga hindi naligtas. Sila ay hahatulan ni Kristo ayon sa kanilang mga gawa at batay sa aklat ng buhay bago pumasok ang dispensation of eternity. Kaya ang Great White Throne Judgment ang pinaka nakakatakot na senaryo sa Book of Revelation.
Ngayon, paano ba hatulan ng Diyos Anak ang lahat ng taong hindi maliligtas? Ito ay depende sa bawat dispensation o panahon ng Diyos. At gaya na napag-aralan natin sa history ng sangkatauhan, ayon sa Biblia ay may mga dispensation. Ang Biblia ay maliwanag dito. Kung babasahin natin ang Hebreo chapter 1 verse 1, noong una nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Maliwanag sa verse na yan na ang Diyos pala ay may iba't ibang panahon ng pangungusap sa pamamagitan ng mga isinugo para abutin ng Diyos ang tao. Kaya malinaw na ang relasyon ng Diyos sa tao ay may iba't ibang panahon. Ito ay tinatawag na dispensation. Kaya kung may iba't ibang dispensation ng Diyos na pakikipagrelasyon sa tao, malamang sa huling paghuhukom, may iba't ibang paghatol din ang Diyos. Depende kung saang dispensation din na buhay ang taong hahatulan. Sa madaling salita, hahatulan ng Diyos ang mga taong base sa iba't ibang dispensation. Kaya disclaimer lamang po, yung mga dispensation na aking babanggitin ay napag-aralan na natin ito sa Part 3, Part 8D at Part 8E. Kaya ipagpaumanin ninyo na wala na akong halos ipapakita pang verse sa mga dispensation dahil masyado nga haba ang ating video. Kaya sa mga nanonood sa videong ito, I strongly recommend na panoorin nyo yung mga part na nabanggit ko kung gaano ka-biblical ang dispensation at para hindi po kayo ma-confuse sa mga sasabihin ng videong ito. Ngayon, tingnan natin ang bawat dispensation na madalas kong nababanggit sa ating mga katapusan ng mundo series. Una, ang dispensation of foretaste of grace. Dati, ang relasyon ng Diyos mula kay Adan at Eva, Noe, Abraham, hanggang sa panahon ng paglaya ng Israel mula sa Ehipto, ay bumabase lamang po sa grace o biyaya. Na hindi uubra ang iyong mabubuting gawa para maabot mo ang Diyos. Kaya ang response nila, for the record, ay by faith. Nakarecord sa Bible na nalulugod ang Diyos sa kanila base sa kanilang pananampalataya. Kaya nga ang response ng tao dito, kung mapapansin nyo, nalugod ang Diyos kila Adan at Eva, kay Noe, Abraham, hindi sa kanilang mga gawa, kundi sa kanilang pananampalataya lamang. Pangalawa, yung dispensation of Jewish law. Noong panahon ni Moses hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang relasyon ng Diyos sa Israel ay bumabase sa kautusan. At ang istorya ng kautosang ito ay nakarecord na sa Bible. Exclusive lang sa mga Hudyo. Ang kautusan para sa ating mga Hentil ay walang nabanggit ang Biblia. Kaya nataon na record sa Bible ang kautusan para sa mga Hudyo. Kaya nga sa kautusan, mahalaga yung sumusunod ka sa Diyos sa kanyang mga inuutos. Kung hindi, hindi mo mamamana ang kaharian ng langit. Nakarecord sa Bible na nalulugod ang Diyos sa kanila base sa tuwing sila ay sumusunod sa Diyos. Kaya ang relasyon ng Diyos ay ayon sa Jewish law at ang response ng tao ay by works. Pangatlo, ang dispensation of full grace. Ito ay church age, ang bagong tipan. Ang tipan naman ng Diyos ay base sa purong biyaya o full grace. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para tubusin ang ating mga kasalanan at ang sino mo magtiwala sa kanyang anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang gospel na ito ay maibalik yung dating ugnayan ng Diyos ayon sa kanyang purong biyaya sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kaya sa dispensation na ito ay punong-puno ng biyaya, pabor at pagpapala sa mga umaangkas ng pagtitiwala kay Kristo. Nakarecord po sa Bible na nalulugod ang Diyos sa kanila base sa kanilang pananampalataya. At ito ang panahon natin ngayon. Panahon na nalulugod ang Diyos base sa ating pananampalataya, hindi sa ating mga gawa o relihiyon. Kaya ang relasyon ng Diyos ay full grace at ang response ng tao ay by faith. Pang-apat, ang dispensation of martyrdom. Ito ay sa tribulation age. Sa dispensation na ito ay base kung gaano kakatapat sa pananalig kay Kristo kasabay ng pagbibigay ng iyong buhay sa Kanya. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng hindi pagtanggap ng tatak ng halimaw at pagpugot ng iyong ulo bilang martyrdom. Martyrdom ang kailangan mo dito para ikaw'y maging dapat sa Diyos.
Kaya sa dispensation na ito, ang relasyon ng Diyos at tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagbibigay mo ng buhay sa Kanya. Kaya ang paraan ng response ng tao dapat ay by faith plus works. Panglima, ang dispensation of God's kingdom. Sa millennial kingdom, ang relasyon ng Diyos dito ay base pa rin sa pagsunod sa Kanyang anak bilang hari ng sangkatauhan. Since nakikita na ng mga tao dito si Jesus, hindi na sa pananampalataya ang basehan ng Diyos para ikaw ay maligtas, kundi base na ito sa iyong mga gawa. Kaya napakahalaga ng pagpasan mo ng iyong sariling krus bilang pagsunod kay Kristo sa panahong ito. Kaya ang paraan ng Diyos ay Christ's law at ang response ng tao ay by works. Ngayon, sinasabi sa verse 12, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Ngayon, ang tanong, bakit ang mga hindi naligtas ay hatulan sa kanilang gawa? So ito ay iisa-isayin natin sa bawat dispensation. Ayon sa ating sketch, sa bawat dispensation may iba't ibang paraan kung paano maligtas o paano mapahamak. Una, yung dispensation of 4 days of grace. Ang dispensation na ito ay sila yung mga namatay mula sa panahon ni Adan, ni Noe, Abraham at mga early Israelites. At sa dispensation na ito, paano ba maligtas at paano ba mapahamak sa final judgment? Well, wala po akong idea kung paano maligtas o paano di maligtas sa panahon na ito, lalo na tungkol sa ating mga hentil. Wala pong nakarecord sa Bible kung paano ang spiritual salvation ng mga hentil sa panahon na ito. Wala po kasing konkretong Bible verse ang tungkol dito. Kaya kaibigan, ipagpaumanhin mo kung wala akong masasagot sa dispensation na ito. Dahil ang pagsulat ng Biblia ay nakapokus mula dispensation of the Jewish law, dispensation of full grace, tribulation age at millennial age. Kaya laktawan na natin ito. Ikalawa, yung dispensation of Jewish law. Ang dispensation na ito ay sila yung mga namatay mula sa panahon ni Moses hanggang sa panahon ni Kristo. At sa dispensation na ito, paano ba maligtas at paano ba mapahamak sa final judgment? May sinasabi ang Biblia kung paano maligtas sa dispensation na ito. At ito ay sa bibig na rin po mismo ng ating Panginoong Hesus nanggaling. Since Jesus lives under the Jewish law, minsan may nagtanong kay Jesus kung paano ba maligtas. Ito'y mababasa natin sa Mateo chapter 19 verse 16 to 19. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po bang kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Magtataka kayo sa verse na yan, bakit ang kaligtasan ni Jesus ay pagsunod sa kautusan at hindi sa pananampalataya lamang sa Kanya. Well, if you rightly divide the dispensation period, alam naman natin na si Jesus ay isinugo sa mga Hudyo sa mga oras na ito. Dahil tinawag siya sa mga Hudyo, natural lang na ang ituro niya ay tungkol sa law. Dahil sa mga oras na ito, ang mga Hudyo ay under the law. At sa oras na ito, hindi pa napapako si Kristo. Kaya si Jesus ay nabubuhay under the Jewish law. Kaya nasabi ni Kristo na ang kaligtasan ay pagsunod sa kautusan. Kaya kung ikaw ay Hudyo at nabubuhay ka sa dispensation na ito, sa huling paghuhukom, hahatulan ka ni Kristo ayon sa iyong mga gawa. Kung paano mo sinunod ang kautusan, doon ka hahatulan. Pangatlo, yung dispensation of full grace. Ang dispensation na ito ay mula sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus hanggang sa panahon natin ngayon. Ngayon ang tanong, sa dispensation na ito, paano ba maligtas at paano ba mapahamak sa final judgment? Sa dispensation of full grace, bumalik ulit tayo sa grace period na gaya nung panahon ni Eva at Adan, ni Noe at ni Abraham. At isa pa sa good news o mabuting balita o gospel na sinasabi ng bagong tipan, kasama tayong mga hentil sa kaligtasan. Meaning, kasali na tayong mga hentil na pinangakuan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag sa verse na yan, nung pinadala ng Diyos si Kristo sa sanlibutan, ang target ng Diyos para maligtas ay hindi lang ang mga Hudyo, kundi ang buong sangkatauhan. Obviously, kasama na tayong mga hindi Hudyo o tayong mga Hentil. At tinawag ng Diyos si Pablo para sa ministry na ito para sa ating mga Hentil. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. So maliwanag diyan na sa una, nangaral muna siya sa mga Hudyo at pagkatapos sa ating mga Hentil. At sinabi rin sa Roma chapter 11 verse 13, ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga Hentil, yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo. Maliwanag sa verse na yan na ang sinugo ni Kristo para mag-ministry sa ating mga Hentil ay si Apostol Pablo para abutin tayong mga Hentil. So ano ibig sabihin ko dito? Kung meron mang gospel na dapat tayong pakinggan mga Hentil, dapat kay Pablo tayo makinig. Dahil ang gospel na pinapangaral niya ay galing mismo sa Diyos para sa ating mga Hentil. Basa, Galatians chapter 1 verse 11 to 12, ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi kathanang tao ang mabuting balitang ipinapangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni tinuro sa akin ng tao. Si Kristo Jesus lamang ang nagpahayag nito sa akin. Sa verse na yan na napaka-credible na dapat kay Pablo tayo makinig. Dahil lahat ng sinasabi ni Pablo ay hindi daw kathanan tao, kundi si Kristo Jesus mismo ang nagpahayag nito sa kanya. Kaya dito papasok yung gospel na ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo. Sa dispensation na ito, paano ba maligtas at paano ba mapahamak sa final judgment? Simulan natin sa verse na ito. Sabi sa Mateo 5 verse 17, naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Sa New Testament, nang ipinadala ng Diyos si Kristo, ito ay huling barahan na ng tao para maligtas sa pamamagitan uli ng grace period. Grace period uli gaya ng panahon ni Eva at Adan, Noe at Abraham. Dahil di kayang tuparin ng mga Hudyo ang kautusan, si Kristo na ang tumupad ng kautusan. Si Kristo na ang gumawa na imbis tayo. Ang sabi ng Biblia, si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon ang sino mang manalig sa Kanya ay mapapawalang sala. Maliwanag sa verse na yan sa Bagong Tipan ay hindi na kailangang sumunod sa kautusan para maligtas, kundi magtiwala na lamang tayo sa gawa ni Kristo para ikaw ay mapawalang sala. Kapag sinasabing mapawalang sala means ikaw ay matuwid na sa mata ng Diyos. Nawala na ang iyong pagiging makasalanan. Kaya ako nasabi na hindi kailangan sumunod sa kautusan para maabot ang Diyos dahil si Kristo na ang gumanap ng kautusan para sa atin. At ang kautusan ay natapos na ni Kristo. Kaya sa panahon ng Church Age hanggang sa panahon natin ngayon, para maligtas ay tanggapin na lang yung regalo ng Diyos na tinatawag na kaligtasan. Malinaw pa sa sikat ng araw ang Biblia dito. Kung babasahin natin ang Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil ang kaligtasan ay libre na lang sa dispensation natin ngayon, walang dahilan para umabuso sa kasalanan. Mai-inspired ka magpakabuti dahil alam mo na regalo na lang ng Diyos ang kaligtasan kung magtitiwala ka sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Kaya yun ang dahilan kung bakit by faith ang salvation sa dispensation of full grace. Ngayon kapag ang isang tao ay namatay at tinanggap niya yung regalo ng kaligtasan by faith, ito ang pangako ni Kristo sa mga nananalig sa Kanya. John chapter 5 verse 24, sinasabi ko sa inyo ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Maliwanag diyan na kapag ang isang tao na tumanggap ng regalo ng kaligtasan, hindi na siya hahatulan. Hindi na siya kasamang hahatulan sa final judgment, kundi inilipat na siya sa buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, sa araw ng kanyang kamatayan, diretso agad siya sa paraiso o sa ikatlong langit. Wala nang hatol-hatol, diretso na kaagad.
At isa pang sinasabi, Romans chapter 8 verse 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Apakalinaw diyan na wala nang paghatol ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ipayapa mo ng kalooban mo, wala nang paghatol sa impyerno ang mangyayari sa iyo. Ngayon, paano yung mga hindi maliligtas? Well, ayon sa Biblia, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Naintindihan po ba natin ang verse? Na ang basihan pala ng paghatol ng Diyos sa dispensation natin ngayon ay na kay Kristo, yung ginawa lang niya ang dapat nating panampalatayanan, at ang gospel na ito ay gospel na ipinapangaral ni Apostol Pablo. Gospel na dapat nating pakinggan na mula kay Apostol Pablo. Kaya yung mga sinasabi pala ni Apostol Pablo ay dapat nating pakinggan sa usaping kaligtasan. Ang tanong, ano ba ang gospel ni Pablo? Ayon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, na ang kaligtasan ay regalo lang, kaya ito ay matatanggap mo lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala kang dapat gawin para sa Diyos para makuha mo ang kaligtasan. Ito ay katuroang hindi matanggap ng lahat ng religion. Hindi nila matanggap na regalo lang kaligtasan dahil naligtas lang tayo sa awa lang ng Diyos. Basa, Titus chapter 3 verse 5, tayo'y naligtas, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Malinaw diyan na sa dispensation natin ngayon, naawa lang ang Diyos sa atin, kaya by faith kay Kristo na lang ang kaligtasan. Naawa lang ang Diyos sa atin lalo na sa ating mga hentil. Kaya ang mensahero ng biyaya para sa atin ay mula kay Apostol Pablo. Napakadali lang po maligtas. Pero nakakalungkot, maraming mga existing religion ngayon ang daming dapat gawin para maligtas. Ngayon ang tanong, kung sa dispensation ng full grace ay base sa pananampalataya lamang ang kaligtasan, bakit sa araw ng paghuhukom meron pa rin hahatulan sa dispensation na ito ayon sa kanilang mga gawa? Well, ang sagot dito tayo papasok sa mga taong gustong-gusto ng kautusan sa kabila ng hindi naman tayo saklaw ng kautusan. Sa binasa natin kanina sa Romans 2:16, atras lang tayo ng verse. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Verse 14, kapag ang hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Pinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatnubayan din ito ng kanilang budi sapagkat kung minsan sila ay sinusumbatan nito at kung minsan naman ay pinagtatanggol nito ang kanilang kaisipan. May warning si Apostol Pablo kung sino man daw na hentil na gustong-gusto ng kautusan ay masasanay na siyang ito ay kanyang sundin. Kaya pagdating ng verse 16 na gaya ng binasa natin kanina, na kung mahilig kayo sa kautusan, go ahead, sumunod kayo sa kautusan, pero sa araw ng paghuhukom, hahatulan din kayo ng Diyos ayon sa aking gospel. Yan ang eksaktong ibig sabihin ni Apostol Pablo dito. Kaya yung mga mahahatulan sa impyerno ay yung mga religious people na bumabase sa kautusan ng kanilang relasyon sa Diyos. Dahil hahatulan din sila ayon sa kanilang mga gawa. Kung ikaw ay gusto mo ng kautusan, hindi ka pipigilan ng Diyos, pero dun ka hahatulan ng Diyos balang araw sa dispensation natin ngayon. Kaya kung ikaw ay hentil na gustong-gusto mo ng kautusan at ayaw mo ng by faith lang, hahatulan ka ng Diyos balang araw ayon sa iyong pinagmamalaki mong mga gawa. Kaya sa dispensation ng full grace, yung mga taong ang basehan ng kanilang kaligtasan ay by works para maligtas ay hindi maliligtas at hahatulan ng Diyos sa final judgment base sa kanilang mga gawa. Pang-apat, yung dispensation of martyrdom. Ang dispensation na ito ay sila yung mga namatay mula sa panahon ng tribulation age o sa 7 years of tribulation. At sa dispensation na ito, paano ba maligtas? At paano ba mapahamak sa final judgment? Gaya na napag-aralan natin sa Part 8D at Part 8E na ang kaligtasan ng tao ay base sa kanilang pagbibigay ng buhay para kay Kristo. Ang tawag dito ay martyrdom.
babasahin natin ang Pahayag chapter 20 verse 4, nakita ko rin ang mga kaluluwang mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay silang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Well, sa verse na yan ang verse na makikita mo yung paraan ng Diyos para ang iyong kaluluwa ay maligtas during tribulation age. Yung sinasabing binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon ay pagpapatunay na sila ay nakasurvive at maisama sa mga naligtas. Same benefit ng mga na-rapture ng Christian before tribulation age. So, ang tanong, bakit daw naligtas? Dahil hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito o tumanggap ng tatak ng halimaw. Pangalawa, sila ay pinugutan ng ulo. Ang hindi nila pagsunod sa halimaw ay magre-resulta ng pagpugot ng ulo. At ang dahilan kung bakit sila sumunod sa halimaw ay dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. Sa madaling salita, dahil sa pananampalataya nila kay Kristo at pagpugot ng ulo, doon sila naligtas. Kaya faith plus works ang kaligtasan dito. Kaya martyrdom requirements of salvation sa tribulation age. Kailangan mo manampalataya kay Kristo at huwag magpatatak ng tatak ng halimaw. Ngayon, kung di mo nagawa ang dalawang bagay na ito at namatay ka ng wala sa oras during tribulation age, ang kaluluwa mo ay diretso na ng Hades at ika'y hahatulan sa Judgment Day according to your works. Kaya ang pangako sa tribulation saints ay mababasa natin sa verse 6. Pahayag chapter 20 verse 6, mapalad at lubos sa pinagpala ang nakasama sa unang pagbuhay ng mga patay. Wala nang kapangyarihan sa kanilang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging pari ng Diyos at ni Kristo na maghahari silang kasama sa loob ng 1,000 taon. Bagamat sila ay namatay, mapalad sila dahil sila ay kasama sa tinatawag na first resurrection. At ang pangako diyan, walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Dahil sa final judgment, yung mga mapapahamak ay kasama sa pangalawang kamatayan. Kaya sa dispensation na ito, hahatulan ng Diyos yung mga tumanggap ng tatak ng halimaw. Yung huli at panglima dito, yung dispensation of God's kingdom. Sa dispensation na ito, paano ba maligtas at paano ba mapahamak sa final judgment? Sa panahon na ito, may dalawang klase ng tao. Ang mga glorified bodies ay yung mga Old Testament saints, raptured saints at tribulation saints. Sila ay ligtas na kaya sila ay exempted kung ano man yung rules sa dispensation of God's kingdom. Ang mga glorified bodies ay hindi na kailangan ng spiritual salvation dahil ligtas na sila. Pero yung mga earthly bodies, yung mga millennial babies na ipapanganak sa dispensation na ito na may dugo pang nananalaytay sa katawan ay kailangan nilang maligtas dahil sila ay mamamatay din. Kailangan pa rin nila si Kristo Jesus para sila ay maligtas. Kaya kailangan nilang maligtas spiritually sa pamamagitan ng works o pagsunod kay Kristo bilang hari. Kaya sa 1,000 taong paghahari ni Kristo, ang salvation dito ay by works. Meaning, hindi na kailangan ng pananampalataya dahil ang pananampalataya ay para lamang sa mga bagay na hindi nakikita. Si Kristo ay pisikal lang nakikita ng buong mundo. Kaya hindi na kailangan ng faith sa panahon na ito. Para maligtas ang mga mortal na tao, kailangan nilang sundin si Kristo bilang hari sa panahon na ito. Meaning, ang pagsunod kay Kristo ay napaka-importante sa panahon na ito sa mga taong hindi pa glorified body. Sa dispensation of God's kingdom, ang gates of hell or Hades ay literal nang makikita ng buong mundo during millennium. At ito ay napag-usapan na natin sa part 14c. Kaya kapag hindi ka sumusunod kay Kristo sa kanyang mga batas o kautusan, itatapon ka agad sa Hades ng buhay at hahatulan ka sa final judgment. Ngayon, malinaw na sa atin kung ano yung basehan ng Diyos sa kanyang paghatol. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa ng Book of Revelation. Verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila.
Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Maliwanag sa verse 13 ay yung sinasabi na inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Ay pagpapakita na bubuhay na muli ang mga namatay na ito mula sa Hades para hatulan. Binigyan sila ng katawan na hindi namamatay o immortal body din para hatulan. Ngayon, ano ang kasunod? Verse 14. Pagkatapos ay tinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ay pangalawang kamatayan. Pagkatapos silang hatulan ayon sa kanilang mga gawa, yung Hades mismo at yung mga namatay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy na siyang pangalawang kamatayan. Kaya sa sketch natin, yung Hades mismo pagdating ng Judgment Day, itatapon ito sa Lake of Fire. Ang Lake of Fire ay ang tunay na impyerno. Yung Hades at Tartarus, ito ay temporary confinement lamang ng mga hindi naligtas at mga fallen angels. Kaya ang tunay na impyerno talaga ay yung Lake of Fire at sa future pa lang magkakaroon ng tao dito. Kumbaga dito sa judiciary ng Pilipinas, ang mga accused ay temporaryong ikinukulong sa local imprisonment. At kapag nahatulan na sa Korte Suprema, sila ikukulong na sa New Bilibid Prison na siyang Main Insular Prison for life sentence. Ganon din sa mga hindi naligtas. Sila ngayon ay nasa Hades. As a Great White Throne Judgment, sila ay tatapon sa Lake of Fire forever. Sila ay binigyan ng katawang hindi mamamatay para maramdaman nila physically ang init ng apoy ng Lake of Fire. Ngayon, ano bang verse sa Bible na nagpapatunay na hindi mamamatay ang tao kapag sila itinapon na sa impyerno? Well, ang tanungin natin dito si Jesus mismo dahil may nasabi na siya tungkol dito. Kung babasahin natin sa Mateo chapter 25 verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Maliwanag diyan na may kaparusahang walang hanggan. Kung may buhay na walang hanggan, meron din kaparusahang walang hanggan. Since itatapon ka dito ng buhay, kung mamamatay ka dito, paano ka mapaparusahan ng walang hanggan? Kaya ito ay isang proof na walang hanggan ang parusa sa iyo sa impyerno. Isa pang verse na sinasabi ni Jesus ang nakasulat sa Marcos chapter 9 verse 48. Though hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang konteksto diyan ay tungkol sa impyerno at sinabi ni Jesus ang pahiwatig na mismong ang uod ay hindi namamatay at yung apoy ay hindi namamatay. Meaning, yung mga nasa impyerno ay hindi mamamatay. Ilan lamang po yan sa napakaraming verses sa Bible na ang kaparusahan sa impyerno ay walang hanggan. So ito na siguro yung pinakamalagim na pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan wala na ang ating planetang mundo, wala na ang kalangitan. Ang tanong, ano ang mangyayari nito pagkatapos? Ang sagot ay nasa Revelation chapter 21. Ang Revelation chapter 21 ay ating tatalakayin sa part 16.